Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Dahil alam nyo ba na pwede natin to pang extra income kahit nasa bahay ka lang. Kaya swak na kahit kapitbahay nyo ay mapapabili talaga nito. Dahil di na sila mahihirapan pang maghanap ng ulam dahil may ready to cook na tayong lumpia. Lalo na't masarap talaga ang pagkakatimpla natin ng giniling na karne. So bali, ganito ko nga lang to ginawa. Hindi nga pwedeng mawala tong grinder natin from Han River. Kasi alam nyo ba guys na malaking tulong talaga to sa kusina natin kapag meron tayong ganito. Yung hindi mo na kailangan pang lumabas para magpagiling ng karne o kaya naman mag-chop ng mga gulay ng napakatagal. Kasi dito sa grinder natin ay may dalawang option ang pindutan niya. May mahina at malakas. At makikita nyo naman na sobrang talin talaga ng blades niya. 2 liters capacity na din ito kaya kaya talaga nitong gumiling ng kahit ano. Kagaya nga nitong 400 grams na karne. Ilang seconds ko nga lang siya pinindot at ganito na siya kapino. Kaya napabilib talaga ako dito sa grinder na to. Bukod nga kasi sa karne guys ay di na talaga ako mahirapan pang mag-chop ng mano-mano. Kasi malaking tulong na din talaga to sa mga ganto kung gusto mo ng pinong-pino talaga ang inyong sibuyas at bawang. O diba? Sobrang pino talaga ng ating sibuyas at bawang. Kaya sinunod ko na nga din dito yung maliit na carrot. Pero mas better talaga na marami ang sahog na gulay para madami din tayong magawang lumpia. Pwede nyo nga itong dagdagan ng cabbage o kaya naman yung spring onions. After nga natin mag-grind ay ipaghalo na natin ang lahat at lalagyan na natin ito ng mga pampalasa. Kaya naman naglagay na din ako dito ng isang pirasong medium na itlog, 1/4 cup na breadcrumbs at 3 teaspoon naman ng paminta. Tapos kalahating tablespoon ng ating salt at itong 3 tablespoon naman ng ating oyster sauce. Ganun nga lamang ang ating mga pampalasa. Kaya kung nakukulangan kayo sa lasa ay pwede nyo pa din i-adjust. Kasi nakadepende naman yan sa inyo. Pero itong mga measurements natin ay sakto lang talaga lang ang alat niya kaya pwede talaga to sa mga matatanda at bata. Ipaghalo lang natin to hanggang sa mahalo nga yung mga nalagay nating mga ingredients. Tapos nag-prepare na din ako dito ng ating medium na lumpia wrapper. Then ito naman daw yung technique para sa mala Jollibee ang style ng lumpia natin. Ganun. So bali, ikat lang natin siya ng ganyan at dito naman sa isang side. So kapag naigunting na natin each side, ay ganito naman yung proseso sa pagbabalot ng ating lumpia. Gumamit nga lang ako dito ng ating 1 tablespoon para naman talaga pantay yung ating mga karne. Bago nga pala ako magbalot dyan, ay malinis po talaga ang aking kamay. Maganda nga mga mina gantong style ang pagbabalot ng ating lumpia kasi bukod sa malinis ang pag-roll ay pantay-pantay pa talaga. Easy to bite lang talaga siya dahil sa maliliit ang size at parang nasa Jollibee ka lang bumili, diba? Kaya naman pag naibalot na natin, ay ibalot na din natin siya sa plastic. Kasi itong ginagawa natin mga mi ay pwede nga natin ito maibenta through online o kaya naman sa mga kapitbahay natin na gustong-gustong makatikim ng lumpia. Lalo na di nila kailangan pang gumawa dahil may naka-ready na. Kumbaga, pwede na nilang iluto o kaya naman ilagay muna sa freezer then sa kanila lulutuin. O kaya naman kung magre-request sila na ipaluto na ay pwede naman. Basta sa isang balot nga ng plastic ay pinagkasya ko nga lang ang 6 pieces na lumpia sa halagang 45 pesos. Pero kung magre-request naman sila na luto na ay pwede nating mabenta ng 49 pesos. Kasi itong lumpia natin ay talaga namang purong karne. Pero kung maraming gulay nga ang sahog natin ay pwede nyo pang mabenta na mas mababa para afford. After ko nga mailagay sa mga plastic ay pinagsisil ko nga to para pwedeng tumagal sa freezer ng up to 4 to 7 days. Para naman anytime na may makrave sa lumpia ay may naka-ready na at priprituhin na lang. O diba, di na nga tayo mahirapan pa sa pag-iisip kung ano nga ba ang uulamin natin today. Bukod kasi sa pwede natin tong ulamin ay pwede pa tong ipang pulutan o pang merienda o baon ng mga bata sa school. Kaya naman kung nag-iisip nga kayo ng pang extra income sa araw-araw ay ito na yun. Pwede nyo nga subukan lalo na't madami talaga ang may gusto sa lumpia. Tapos ang pagkakosting pala nito guys ay nakadepende sa presyo ng bilihin sa inyo. Then ipag-a-add nyo lang yung mga nagastos at saka nyo bilangin kung magkano ang bentahan nyo para mabalik talaga ang puhunan at may kita ganun ka nga lang ang kadali kaya kung gusto nyo nga itong itry ay itry nyo na. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.